Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Efeso Kabanatang 5, talatang 18. Ganito po ang sinasabi: huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ang maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ang pamagat po natin pagbubulay-bulayan ay pagpuspos ng banal na Espiritu o infilling of the Holy Spirit. Mahalaga po bilang isang Kristiyano na hindi lamang ang maranasan natin ang pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay, kundi ang tayo ay mapuspos parati ng banal na Espiritu sa araw-araw para tayo ay makapamuhay na malayo sa kasalanan at may kabanalan. Ang pagpupuspos ng banal na Espiritu o filled with the Spirit ay isang kondisyon at karanasan na tayo ay napapasa ilalim ng kontrol ng banal na Espiritu. Sa halip na tayo ang nasusunod sa nais nating ipamuhay, ipinauubaya natin ang ating buhay sa banal na Espiritu. Siya ang nasusunod at gumagawa para sa ating buhay. Mahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan o indwelling at pagpupuspos, feeling ng Espiritu. Para tayo ay mapuspos, kinakailangan munang manahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. At ang permanenteng pananahan ng Espiritu ay nagaganap at nagsisimula sa oras na tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay isang kaloob na ibinibigay sa lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Juan, Kabanatang 7, talatang 37 hanggang 39. Ito ay panahon na naranasan ng isang sumampalataya sa Panginoong Hesus ang kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay binibigay ng Diyos sa sandali ng karanasan ng kaligtasan. Efeso Kabanatang 1, talatang 13. Sinasabi rin ng aklat ng Galacia, Kabanatang 3, talatang 2. Ang banal na Espiritu ay permanenteng nananahan sa mananampalataya. Ang banal na Espiritu ay ibinigay sa mananampalataya bilang paunang bayad o katibayan ng magaganap na pagluwalhati ng kanilang katawan. Ikalawang Korinto, Kabanatang 1, talatang 22. At Efeso Kabanatang 4, talatang 30. Muli sa Efeso Kabanatang 5, talatang 18 ng ating teksto, nabasa natin na kung ano nga ba ang kapuspusan ng Espiritu. Ito ay kondisyon na ang buo nating buhay sa araw-araw ay pinagkakatiwala natin sa Diyos. Upang mapuspos tayo ng Espiritu, kinakailangan upahan niya ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Siya ang masusunod at hindi tayo. Isusuko po natin dapat ang ating buhay sa Kanya. Ang hadlang sa pagpupuspos ng Espiritu ay ang ating pagtanggi sa nais na mangyari ng Diyos sa ating buhay ayon sa banal niyang utos. Ang tapat na pagsunod at pagpapaubaya sa Diyos ang paraan lamang upang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kahit nais nating mapuspos ng banal na Espiritu kagaya ng sinasabi sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 18, ang panalangin na mapuspos ng banal na Espiritu ay hindi sapat. Kailangan ng tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos na siyang nagbibigay ng daan sa Espiritu na malayang gumawa sa ating buhay. Kaya't kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, imposible para sa atin na mapuspos ng banal na Espiritu.
kailangan isuko natin ang buo nating pagkatao, ang buo nating buhay sa Kanya. Sa pagkataong ito, dapat nating harapin ang ating kasalanan, pagsisihan at talikuran ng mga iyon. Ibigay at ipagkatiwala natin ating buhay sa Diyos na siyang tanging nakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kung nais natin makapamuhay ng malayo sa kasalanan at may kabanalan, napakahalaga na tayo ay magpapuspos sa banal na Espiritu. Ito'y mangyayari lamang kung kusa nating isusuko, ipagkakatiwala ang ating buhay sa Kanya. Purihin at pasalamatan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos aming Ama, naway puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Bahala ka na po sa buhay namin. Amen. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos, mga kapatid. Maraming salamat po muli sa inyong pakikisa sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.